Yung part po ba yung sinasabi niya na pagiging tatay niya, ginawa rin po ba niya yun? Yung nasa akin pa po yung 3 bata. Hindi nga ho niya pinapakita sa akin yung mga anak ko, blinak niya po ako, ayaw niya pakausap sa akin. Tapos po, nakakulong na po yan eh. Hindi po siya nagsusustento dahil katawiran niya, may kinakasama po ako. Tapos magagalit na iniiwan ko po para po maghanap buhay. Mababuhay ko po yung 3 anak ko na nag-aaral pa po yung 2. Eh, ang balak mo rin po niyan eh, paalaga daw sa kinakasama niyang bago eh. Ang mga anak ko po eh, paano po rin po yun? Magandang hapon po sa inyo, Sir Reggie, at si Ma'am Annalyn. Kayo po, Sir Reggie, kayong tatay. Apo. Ma'am Annalyn, ano niyo po ba yung anak? Apo ko na po sa pamangkin. So, magtita kayo. Si Janelle Aguilar, sir. Ilang years na po ba kayo, sir, nga 10 years na kami. Kailan po ba kayo, sir, nga naghiwalay? 2022. Pero hindi kayo kasal, sir. Hindi na. So, ilang po yung anak ninyo, sir? 3 po. Aside, sir, sa kay baby girl, sir, ang ilang taon na po ba to, sir, yung baby girl na to? Magta-3 po. So, yung dalawa ng anak, sir, saan sila, sir, ngayon? Nasa akin po yung Nasa inyo dalawa. yung custody. Si Ma'am Janelle po ba, sir, ang sabi nga dito, sir, mag-abroad na daw. Kailan po ba, sir, yung paalis niya? Sabi next month daw. Tapos ngayon, nung Lunes pa daw na nakaalis na daw. Ah, nakaalis na siya. Oo, yun ang ano niya. So ngayon, sir, gusto niya siyang ilapit dito is nga yung itong 3 years old ninyo, sir, na baby girl, sir, is makuha ninyo. Opo. So under talaga sa batas natin, sir, is that na pag illegitimate na child, especially pag hindi married yung nanay at tatay, yung primary custody naman talaga nandun sa nanay. Pero ngunit ka, sir, since special nga, sir, yung instances dito dahil nga aalis na, sir, yung nanay ba abroad. Opo. Tapos kanino iniwan, sir? Doon lang sa bagong kinakasama. Just a stranger. Oo. Okay lang sana kung iiwan niya sa kanyang magulang o which nga relative din, ano, mas okay yan. Mas okay po. Oo. Willing naman kayo, sir, nga kung sakali nga yung 3 years old na baby girl is andun sa custody muna ng magulang niya. Okay lang sa inyo yan, sir? Okay po, Mas okay. okay. Magandang hapon sa inyo, Ma'am Janelle. Paalis ka na po ba ng bansa? Opo, Si baby girl na 3 years old, ma'am, sana po ba siya ngayon, ma'am? Sino ba nag-aalaga sa kanya? sa Leyte po, ang nag-aalaga po sa kanya, yung kinakasama ko po yung lola at yung nanay ko. Ma'am, lumapit po dito si Sir Reggie kasi we understand, ma'am, nga ikaw naman talaga yung may primary custody ng anak bilang nanay. However, ma'am, Opo. in your absence, kasi nga maging OFW ka, yung next, ma'am, no, sa hierarchy, ma'am, nga may kustodiya sana ng inyong anak, is sana yung parents mo or yung biological father, pero ma'am, hindi, ma'am, sa bago ninyong kinakasama. Pero attorney kasi, kaya hindi ko po binigay kasi wala naman po ibang mag-aalaga. Ngayon po na makakaalis po ako, saka po sila nagreklamo na kukunin na ho nila, tapos ang balak po nila, magsusustento na po ako. Sige, pakanan lang po ng bata talaga yung iniisip ko dyan. Kasi siyempre malayo siya sa akin eh. Okay lang sana kung dito lang sa Maynila. Malayo. Sana naisip mo yan nung dati pa, 3 years ago na. Saka kayo maghahabol sa akin, kaya malaki na yung bata. Anong sabi mo, usapan natin? Kayo yung 2 bata, akin na yung bunso kasi hindi mo pa kayang alagaan si Umira dahil baby pa. Tapos ngayon malaki na si kukunin na ninyo, walang hihuniha, walang ako hiningin tulong sa inyo, di ba? Alam mo yan. Yan ang usapan natin, settlement natin. Ngayon, bibiglain nyo ako, nagpatulpo kayo. Hindi kasi iniisip ko lang din talaga yung bata, sir. Hello, Nine. Si Amira lang ang pakay namin. Hindi yung pag-alis mo. Ang sabi ng papa mo, wala daw siyang pakialam kung makaalis ka. Basta si Amira makuha. Yun lang Hindi ang ko ano binigay, namin. tita, bakit? Alam mo yan, wala sa akin yung batang 3, di ba? Ako nag-sustain pa dyan, may binigay daw yung si Reggie kahit piso. Ne, alam mo yung status niyong Hindi na dalawa. ako gugulahin. Pero bakit nung nasa akin yung 3 bata, nagsustento ba siya? Kaya nga decision siya kunin niya yung 2 bata lang, ako si Amira. Hindi Kaya, po talaga ako nagsustento po nun. Kasi nagulat na lang po kasi ako nun eh. Na may bago na pala siyang kinakasama na inuwi pala sa kanila. Ayun din parang sa sobrang galit ko siguro. Kaya parang ayaw ko magbigay ng pera nun. Ganito po ang Ma'am Gina at Sir Reggie, no? Under sa batas talaga natin na yung mga parents, no, both yung father at mother, kailangan talaga nga magbigay ng support, no, sa mga kabataan. Absolute yung obligation na yan. So yung pagbibigay ng sustento, absolute yun yan. So ngayon, Sir Reggie, yung sabi mo nga hindi ka bumigay ng sustento kasi sabi mo may kinakasama siya, regardless of reason, sir, kailangan mo pa rin, sir, bigyan sustento, sir, yung anak niyo. Kasi anak niyo yan. Dito tayo muna sa issue ng sa kay baby girl, yung sa 3 years old. Okay? So since alis po si Ma'am Janelle sa OFW, i-try namin siya mag-usap kayo kung pwede, iwan ni Ma'am Janelle sa magulang niya. Kasi sila naman yung may next hierarchy at saka wag sa stranger. Kasi ganito po, Ma'am Janelle,
Ang meron naman talaga kasing visiting right yung isang biological father sa kanyang anak. So, if andun kasi Ma'am Janelle sa inyong kinakasama yung anak, hindi makapag-visit si Sir Reggie. Unlike if andun po sa inyong parents, kakilala din sila ni Sir Reggie, so pwede lang po mabisitan yung anak ninyo. Hindi naman po kinukuha ni Sir Reggie, Ma'am Janelle, yung anak ninyo nga ilipat sa kanyang custody. Yung gusto niya lang, ngayong anak ninyo, andun lang po sa parents ninyo. Bali yung may primary care ng anak ninyo is sa mga magulang po ninyo. Para si Sir Reggie, Yes, bilang sir, ama, Tony. makaka-visit din siya. So kung papayag ka po sana, ma'am, na yung custody lang sana ng anak ninyo, kahit ma'am, doon na lang po sa inyong nanay at tatay. Attorney, ito lang din po yung akin. Yung part po ba yung sinasabi niya na pagiging tatay niya, ginawa rin po ba niya yun, yung nasa akin pa po yung 3 bata. Hindi nga ho niya pinapakita sa akin yung mga anak ko, blinak niya po ako, ayaw niya pakausap sa akin. Tapos ngayon nag-settlement po kami, almost 3 years ago na. Ngayon bibigla sila dyan magpapatulpo para lang sa bata na custody ko, no? Para saan po, attorney? Talagayan ko po nung time na ako lang po, attorney. Ano po kaya yung babalik niya sa akin? Dapat po co-parenting po kami. Hindi po eh. Ang kaso niya po, attorney, nasa Bausi at nasa DSWD po. Hindi ko po tinilay dahil sa pakiusap po ng tita ko. That's po, nakakulong na po yan eh. Ano po ba, ma'am, yung kaso dito, ma'am, ni Sir Reggie? About po sa sustento po, attorney. Dahil di po siya nagsusustento dahil katuwiran niya, may kinakasama po ako. Ito yung sa atin ng 3 anak ko ho. Tapos magagalit sa iniiwan ko po para po maghanap buhay. Mababuhay ko po yung 3 anak ko na nag-aaral pa po yung 2. Ngayon, hindi po nila tinupad. Ngayon, flight ko po, saka po sila nagreklamo ng ganyan. Ganito, ma'am, yung ma-propose namin, ma'am. So, simula ngayon, ma'am, no? Ang kailangan mo, Sir Reggie, talaga magbigay sustento sa lahat ng anak mo. And then, bigyan mo pa rin dapat visiting rights at saka kailangan makita ni Ma'am Janelle yung mga anak ninyo kasi nanay siya. So, hindi mo pwede siya, sir, i-block sa social media. Kailangan, sir, bigyan siya, no? And then, Ma'am Janelle, ganito lang, ma'am. Yung 3 years old ninyong anak, ma'am, wag lang, ma'am, sa inyong bagong kinakasama kasi, ma'am, hindi yun, ma'am, kadugo, eh. So, kung hindi kadugo, ma'am, we never know kung ano yung feelings doon. Especially nga, anak siya, ma'am, ng inyong ex na kinakasama ni Sir Reggie. So, syempre, as a human, syempre yung human psychology, yung tipo nga, hindi ko to kaanak, anak to ng dating partner ng kinakasama ko, syempre iba. So, mas for the benefit ng siguro ng anak ninyo, it's better, mga doon na lang po siya, ma'am, sa inyong mismong nanay at tatay, ma'am. Bali sa lola mismo, ma'am, ng 3 years old. And then, may visiting rights lang si Sir Reggie and magbibigay siya ng sustento, ma'am. Yun na lang, ma'am, yung gawin yung kasunduan kung okay po sa inyo, ma'am. Ang balak mo rin po niyan, paalaga daw sa kinakasama niyang bago eh. Ang mga anak ko po Paano po rin po yun? May kinakasama na rin po yun, tapos ang papalaga niya rin po yung dangerous din po ko, no? Ma'am, hindi po kami, ma'am, papayag. Kaya, ma'am, ito, ma'am, yung pinopropose, ma'am, namin. Yung alaga po, ma'am, sa inyong 3 years old na anak, ma'am, is mismo, ma'am, nanay at tatay. Wala naman po akong magulang. Wala po nagbabantay dyan. Ne, makinig ka. Kailangan ko ng tulong sa inyo. Iwan mo sa akin yung bata. Kahit hindi ka magpadala sa akin. Ngayon, pag uwi mo, pwede mo makuha ang bata. Alam mo yung tita, goal ko, ba't ako mag-a-abroad para sa mga anak ko? Pero anong ginawa niyo? Pinag-place niyo sa akin yun. Hindi niyo ako tinulungan. Humingi ako ng tulong sa inyo, di ba? Alam mo yan. Dati ako nag-decide noon. Pero ano, sinabi niyo sa akin, ginusto ko yung buhay na to. Ginusto niyo yung buhay na to. Pag bumalik ka, pwede mo kunin yung bata. Oo, hindi kay Jai. Hindi kay Jai. Yung bata lang iniisip namin. Kahit sabi ng papa mo. Napamahal na yung tao doon. Dahil 3 years, ano siya nagsusustento. Kahit ka na si Jan, naman niya yan. Ma'am, nasaan po ba, ma'am, yung mga magulang po ninyo, Ma'am Janelle? Wala po akong magulang, attorney. Pinabayaan na po nila kami. Alam po yan ng tita ko, ba't po ako umalis sa side ng papa ko. Binugbog po ako, kaya po ako umalis dun sa tinitirahan namin. Ganito po, Ma'am Janelle. Yes, naintindihan po namin, ma'am, na medyo mabigat nga yung pakiramdam ninyo tapos yun, palis nga po kayo sa bansa. Pero kasi, ma'am, ang inisip lang po, ma'am, is yung pakatanan po ng, especially ng inyong baby girl. So, papayag ka ba yan, ma'am? Paano po kung hindi rin po nila to pa rin? Kaya po nung ginawa po nilang settlement. Ayan, ma'am, kung hindi nila susundin, ma'am, yung agreement dito, ma'am, sila mismo ang kakasuhan natin, ma'am. Sila mismo ng kidnapping. Papayag ka na ba, Ma'am Janelle? Sige po, yun na lang po. Ayan. Mama, No, na, kamusta ka na, ma? okay lang na. Kasi si kuya, Pumasok sa school. Sabi mama. Nagkapalagi, ma. opo. Okay, paano ha? Kay tita Len, kayo ni kuya ha? Bantayan mo siya ha? Po, mama.
Matawag na lang si Papa pagdating na ako sa abroad, ha? Love you, Ma. I love you na. Mahimik kita. Sir John Joel, good afternoon po sa inyo, sir. Pupunta po yung team ng Wanted sa radyo ni Senator Idol Raffy Tulfo. Kasama po yung si Ma'am Annalyn at si Sir Reggie. Para lang po, sir, nga malipat po yung custody po ni baby girl, yung 3 years old, sa kanila muna. Kasi nag-agree na po si Ma'am Janelle na habang siya ay isang OFW dun sa abroad, yung mag-alaga muna ng kanilang mga anak ay sina Sir Reggie, sina Ma'am Annalyn. Hindi naman ako makadesisyon yan, sir, kasi di naman ako magulang. Okay lang po. Sa kanila naman yan. Police Corporal Junalyn Ranoco, yung Assistant WCPD. Ma'am, ang sasamahan po ma'am ng team ng Wanted sa radyo po, sina Ma'am Annalyn at saka si Sir Reggie, para po ang pupunta sa tanggapan, then pupunta po ma'am doon po sa bagong kinakasama po ni Ma'am Janelle na si Sir John Joel, para po lang malipat po yung custody ni baby girl po dito sa kay Ma'am Annalyn at kina Sir Reggie po. Yes po, Attorney. Ma'am Janelle, huwag kayong mag-alala. Kapag hindi po tumupad sa usapan si Sir Reggie at si Ma'am Annalyn na hindi i-unblock po kayo sa messenger, kami po ang makakalaban po nila. Yan po, one thing's for sure po. Opo. Thank you po. Mag-ingat kayo, ma'am. Saludo po si Idol Raffy sa mga Opo, thank you OFWs po. po natin. Tungkol dito sa itong problema na to, ikaw pala yung ama ng bata na to. So ngayon, anong masasabi mo? Kung pwede lang kukunin ko na sa kanya. So wala naman kayang tutol pag kinukuha mo yung bata? Apo, wala naman po. Pag-usap naman po kami. Willing po kayo, sir, na ibigay po sa tatay yung bata? Sobrang sakit. May bilin po ba ang nanay kung sakaling maibigay po ito sa tatay po ngayon habang wala po siya sa Pilipinas? Okay lang naman po sa kanya. Nag-uusap naman po kami ni yung partner ko na saka wala naman problema sa akin. Hindi nila pabayaan doon. Sana may maayos siya doon, saka alagaan nila ng mabuti. Hindi nila pabayaan. Papasalamat naman din ako sa kanya na sa tagal ng nagkahiwalay kami ng anak ko na siya nag-alaga talaga. Papasalamat naman ako sa kanya. Kasi mag-alala, hindi ko pabayaan ng anak. Kung sakali po na dumating po ang pagkakataon na umuwi po ng Pilipinas ang nanay, ano po ang magiging usapan po ninyo sa mga bata? Nag-usap naman kami kung gusto nilang kunin sa akin yung bata. Okay lang yung kunin niya sa akin. Basta huwag lang nilang pabayaan yun lang naman sa akin. Maraming salamat, Jai. Kahit gano'n, hindi mo anak si Mira, tinuring mong parang tunay na anak. Ngayon, ang maano ko lang, salamat sa pag-aalaga. Siyempre, wala yung nanay, talagang kukunin namin dahil yun rin ang bilin ng kapatid. Pag dumating naman si Nene at kukunin niya yung mga bata, willing naman ipahiram. Maghiraman na lang sila ng ni Reggie. Willing naman na ipahiram yan. Kaya maraming salamat sa iyo. Paglipat ng kustudiya at responsibilidad ng bata sa tiyahin. Pangalawa, pagbibigay ng suporta sa bata. Kabilang ang pagkain, damit, edukasyon, pangangalagaang medikal, pati ang ina ng bata ay magbibigay ng pinansyal na suporta ayon sa pangangailangan ng bata lamang. Pangatlo, bukas na komunikasyon sa bata. Ano ang gusto mong sabihin, ma'am, kay Sir Reggie? Andito po siya ngayon, ma'am. Pabayaan yung bata. Kung mag-alala ako na di ko pabayaan mga bata. Tsaka tama na yung salita-salita dahil tahimik na yung sitwasyon. Nasa yun na yung mga bata, tigilan mo na rin kakasalita. Oo, sige, okay. Pag tapos po ang kontrata po ninyo, ma'am, ano po ang plano po ninyo? Bala ko po sana kunin yung mga bata, tapos magkakaroon po kami ng kasulatan na magsusustento po siya. Wala nang problema, ibibigay ko naman sa kanya. Gusto namin malaman paano po kayo nagkakilala ni Ma'am Janelle. Nung kami nagkakilala kami yan sa Antipolon, parang sa chat lang sa basketball. Parang pinupuntahan ko na siya sa bahay nila. Yun, niligawan ko na siya. Ano Week yung lang bagay yun. na nagustuhan mo sa kanya? Hindi, parang siya mabait siya. Tapos nung hindi ko nakakalain na... Pero nung time na yun hindi naman siya ganun dati. Bale, ilang taon po ba kayo, sir, nagsama? 12 years.
At ilan po ang anak po ninyo? 3 po. Anong taon, sir, nagkaroon kayo ng problema? Last year lang, ma'am, kasi hindi ko naman nakalain na ganun pala yung gagawin niya. Paano niyo po na-discover? Yung ano na ako, yung pumapasok ako sa trabaho, tapos akala ko umuwi lang sa kanila. Tapos malalayo rin kasi ang biyahe ko. May time na hindi ako nakakauwi. Akala ko umuwi lang pala siya sa pamilya niya. Kasi nalaman ko na lang sa ibang tao na may inuwi na pala siyang doon, lalaki. So, ibig sabihin, sir, hindi mo siya na-discover na may nakakausap siya, may nakaka-chat siyang iba? Di, naanuhan ko naman siya. So, hindi naman kasi ako yung mahigpit sa kanya, ma'am. Kasi inayaan ko kasi. Siyempre ako, may tiwala din ako sa kanya. Ano po ang pinakadahilan niya? Bakit po niya ito nagawa? Siguro sa financial minsan. Kasi minsan, nalubog din ako sa utang. Yung makabiyahe lang ako, bihira na lang. Ngayon, ano nga naging problema mo? Bakit kinukuha mo na sa kanya yung bata? Hindi kasi iniisip ko kasi, ma'am, babae po kasi, ma'am. Okay lang sana kung malapit ang sana dito sa Maynila, okay lang yun. Nasisilip ko, pero kung malayo naman, diluan, grabe, layo talaga. As babae pa naman yung anak ko, iniisip ko rin kasi na kung anong mangyayari din sa bata. Okay. Sa buong taon na pagtira po niya dito sa Leyte, ay hindi daw po kayo nagpapadala ng sustento para dito sa bata. At bakit mo pa kailangan kunin? Hindi ka naman daw po nagsusustento. Oo nga po, siyempre ako isang magulang din. Ako, mali ko, paano naman, nagbibigay naman ako. Konti lang, pero hindi naman talaga totally na hindi talaga nagbigay. Linawin ko lang, yung 3 bata, 2 napunta sa'yo at Opo. yung 1 napunta sa kanya. Oo. Bakit iniwan niya yung mga bata sa'yo at sumama na talaga siya doon sa lalaki? Yun ang hindi ko nga rin alam, ma'am, kung anong. Kasi hindi naman talaga kami, hindi naman niya sinabi bakit ganun, ayaw niya na ganun. Dapat kinausap niya na talaga niya ako. Sa tingin mo, sir, ano nga pagkukulang mo bilang partner po sa kanya? Hindi kasi puro trabaho din kasi ako, ma'am. Hindi na rin kasi parang siguro, nailalabas ko naman sila pagka may sahod, ganun. Hindi naman ako maano sa kanila. Pero ang inaano ko kasi, nakapokus talaga ako sa trabaho. Kayo, sir, mahal mo pa ba si Ma'am Janet? Hindi, mahal ko pa naman, ma'am. Kaso para sa mga anak ko na lang. Kaso hindi na talaga, ma'am. Inaano ko na lang para sa maging kaibigan na lang kami dalawa. Ano ang maipapangako mo ngayon, sir, kay Idol Rafi kung sakaling makuha mo yung bata? Papasalamat ako sa inyo. Na makuha ko lang yung Ano may alagaan papangako ko. mo? Alagaan ko yung mga anak ko. Yun lang. Hindi ko naman kayang pabayaan din talaga yan, mga anak ko talaga. Idol Rafi, maraming pong salamat. Naibok mo po kami papunta dito sa Leyte at nakuha na po namin ang aking apo sa pamangkin. Huwag po kayong mag-alala. Habang nasa abroad po ang aking pamangkin, aalagaan po namin ang aking apo. Idol Rafi, maraming salamat po na nakuha ko na po yung aking anak. Iuwi na po namin sa Antipolo. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal, dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat.